May katotohanan ba sa mga bali-balita na yung Third Temple doon sa Jerusalem ay kasalukuyan ng itinatayo doon sa ilalim ng lupa? Isa sa pinaka-controversial na usapin pagdating sa religion, politics at eschatology ay ang muling pagpapatayo sa tinatawag na ikatlong templo o yung Third Temple sa Jerusalem. Sa gitna po ng mga balita, haka-haka at mga teorya, may ilang mga naniniwala na ang konstruksyon nito ay palihim ng isinasagawa. Ngayon, bago natin alamin kung talagang totoo nga ba yung mga usapin na yan, ano nga bang sinasabi ng Biblia patungkol sa ikatlong templo? So bakit nga ba merong ikatlong templo? Ang sagot po dyan kasi merong nauna at merong pangalawang templo. Yung unang templo, ito po yung tinatawag natin na Solomonic Temple. Itinayo po ito ni Haring Solomon sa utos ng Diyos bilang tahanan ng kanyang presensya. So ito po ay tinapo sa loob ng 7 taon at naging sentro ng pagsamba ng mga Israelita. Pero lumipas po yung ilang mga panahon, winasak po ng Babylonian Empire yung templo noong 586 BC. Yung pangalawang templo, yung tawag po ng ilan, Zerubbabel Herodian Temple. Itinayo po yung pangalawang templo ng mga bumalik mula po sa pagkakabihag doon sa Babylonia sa pangunguna ni Zerubbabel at ni Josue. Ngayon, mas pinalawak pa at pinaganda ni Haring Herodes yung templo bago dumating yung ating Panginoong Jesucristo. Pero mga kapatid, sinira na naman yung pangalawang templo ng mga Romano noong 70 AD sa pamumuno po ni General Titus. So nakita nyo po mga kapatid sa kasaysayan, yung una at pangalawang templo ay wasak na. Wala na po siya. 1000 taon na ang nakalipas. Ngayon, dahil wala na yung una at pangalawang templo, inaasahan ng ilang mga Hudyo at mga Kristiyano na itatayo ulit yung templo doon sa Jerusalem. At yan na nga po yung ikatlong templo. So inaasahan natin na Third Temple, hindi lamang po yung basta haka-haka o teorya lamang. Ito po ay biblikal. Nakalagay po yan sa propesiya ng Biblia na maitatayo muli yung templo. Basahin natin yung Daniel chapter 9 verse 27. Ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So ito pong binasa natin ay propesiya. Ibig sabihin, hindi pa siya nagaganap. Magaganap pa lamang siya. Ngayon nabanggit ang templo. Ang problema mga kapatid, wala na yung una at pangalawang templo. So paano matutupad yung propesiya na ito? So dyan na po papasok yung tinatawag natin na Third Temple. Maitatayo po kasi yung pangatlong templo. Para dyan, umupo yung Antikristo. Para gawin niya po dyan yung mga kalapastanganan at yung mga panlilinlang sa mga tao pagdating ng tribulation. So hindi po matutupad yung propesiya na binasa natin kung walang templo. Kaya mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, kailangan maitayo yung Third Temple sa mga huling araw. So hindi lamang po sa Old Testament natin makikita yan. Actually, yan po ay kinumpirma mismo ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 24 verse 15. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal, ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng nagbabasa. So dito nabanggit po yung dakong banal, yan po yung templo. So hindi po pwedeng hindi maitayo yung Third Temple kasi nakalagay po yan sa propesiya. Kaya asahan po natin na sa panahon natin ngayon sa mga huling araw, pwede na pong maitayo anytime yung Third Temple. So dahil nga inaasahan natin na merong Third Temple, sino po yung nasa likod ng pagpapatayo ng Third Temple? Isa po sa nasa likod ng pagpapatayo ng Third Temple ngayon ay yung tinatawag natin na Temple Institute. Ang Temple Institute, isa po yung Jewish religious organization. Ang pinakalayonin po nitong Temple Institute ay muling maipatayo yung banal na templo. Yun nga po yung Third Temple. Nais din po nila na ibalik yung mga ritual na pagsamba na ayon po sa kautusan ng Diyos doon po sa Lumang Tipan. Ang grupo po na ito ay active sa paghahanda ng mga gamit sa templo, gaya po ng menora, altar, at mga kasuotan ng mga pare. Sila po yung may plano at disenyo para sa ikatlong templo. Sila rin po yung nagsasanay sa mga Levita para po sa pangunguna sa pagsamba doon sa Third Temple. Nandiyan din po yung tinatawag natin na Temple Mount Faithful Movement. Isa rin po silang religious movement na naglalayong muling itayo yung templo sa Temple Mount at ibalik po yung mga sinaunang paraan ng pagsamba. Ngayon, bagamat meron pong mga organization na ganyan na nais magpatayo ng Third Temple, hindi po magiging madali yung pagpapatayo sa Third Temple. Dahil yung lugar na kung saan itinayo yung una at pangalawang templo, meron na pong nakatayo doon. Nakatayo po sa pinagtayuan ng una at pangalawang templo yung tinatawag na Dome of the Rock at yung Al-Aqsa Mosque. Dalawang napakahalagang istruktura para po sa mga Islam at hindi po ito basta-basta pwedeng galawin.
Ang lugar po na ito ang isa sa pinakamaselang lugar sa mundo. Kaya kahit ang maliit po na pagbabago ay maaaring magdulot ng kaguluhan. So dahil hindi magiging madali ang pagpapatayo sa Third Temple, dahil nga po sa pag-iwas sa gulo, yung mga nagsasabi na kasalukuyan ng itinatayo yung Third Temple ng pasikreto. At ito po ay tinatayo sa ilalim mismo ng lupa doon sa Temple Mount. Ayon po sa ilang mga organization sa Jerusalem, meron po mga plano para maipatayo ang Third Temple. Meron na po mga blueprint at mga architectural planning. Meron na po silang mga detalyadong plano, halos 4 na taon na ang nakalipas. Bukod po dyan, gumagawa na rin kasi ng pagpapractice yung mga Hudyo para sa mga ritual o kaya man pag-aalay na gagawin po nila sa pangatlong templo. At kamakailan lang mga kapatid, naglabas ng video itong si Benjamin Netanyahu doon po sa ilalim ng Al-Aqsa Mosque. So ibig sabihin, nandun po siya sa isang underground tunnel na bahagi po ng tinatawag na City of David at Western Wall Tunnels. So ang lagusang pong ito ay matatagpuan sa ilalim mismo ng Temple Mount, kung saan dating nakatayo yung una at ikalawang templo ng mga Hudyo. Ngayon mga kapatid, wala namang sinabi itong si Netanyahu patungkol po doon sa pinaglalakaran niyang tunnel sa ilalim ng Temple Mount. At di niya rin po sinabi na yon ay yung Third Temple. So wala pong kinalaman yung paglalakad niya sa ilalim ng Temple Mount o dun sa underground tunnel patungkol sa Third Temple. Pero mga kapatid, dahil nga po sa lumabas na video na yan, na paglalakad niya sa ilalim ng tunnel o dun nga sa mismong ilalim ng Temple Mount, hinasabi ng ilan na ginagawa na raw sa ilalim ng Temple Mount yung Third Temple. Yun nga lang po, palihim lang ito. So kung posible raw na merong access sa ilalim ng Temple Mount, ibig sabihin, posible rin na maitayo sa ilalim ng Temple Mount yung Third Temple. Bukod po dyan sa video na sinasabi nga nasa ilalim ng Temple Mount si Netanyahu, marami rin po mga nakapansin sa palibot ng Temple Mount na merong ginagawa na underground construction. Sinasabi po nila na maaaring ito ay construction na para po doon sa Temple Mount, pero hindi pa po nila isinasa publiko. Ayon po sa isang news outlet, yung Israel 365 News, may mga paghahanda ng ginagawa para po sa posibleng construction. Pero mga kapatid, yung sinasabi po nila na underground construction ngayon sa paligid ng Temple Mount, hindi raw po yan yung Third Temple. Yan daw ay normal lang na proyekto sa paligid ng Temple Mount. Bahagi lamang po yan ng archaeological support at reinforcement ng kasalukuyang pundasyon ng mga pader doon po sa Temple Mount. So hindi po ito aktual na konstruksyon ng templo. So masasabi natin yung sikretong pagpapatayo ng Third Temple sa ilalim ng lupa, ito po ay isang theory lamang ng iba't ibang mga tao at ng iba't ibang mga organisasyon. Bilang mga Kristiyano, wala pong masama na mag-abang tayo sa pagpapatayo ng Third Temple. Kasi nga po, nais naman natin na maitayo na po talaga ito. Pero sana mga kapatid, huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga theory na nakikita po natin sa internet, lalo na nga sa panahon natin ngayon. Hindi po natin maiiwasan na may mga tao talaga na gumagawa ng fake news para po sa kanilang mga sarili. So mag-focus lamang po tayo sa sinasabi ng Biblia. Basta sinasabi ng Biblia, maitatayo yung Third Temple. Hindi po natin alam yung eksaktong panahon o eksaktong araw, pero sigurado po na maitatayo na ito at malapit na. Ngayon, yung lokasyon, saan ito matatayo, hindi pa po natin alam yung eksaktong lugar. At hindi po natin alam kung paano ito matatayo. Pero hindi po imposible na maitayo yung Third Temple. Lalo na nga kung yan ay nasa plano ng Diyos. Maaring mahirap ang isipin kung paano o saan itatayo yung Third Temple, pero dahil sinasabi ng Biblia, nasa prophecy po yan na maitatayo po yan sa ayaw natin at sa gusto. Ngayon, kapag na-confirm na talagang itatayo na yung Third Temple, as in sigurado na at sure na, mga kapatid, siguradong sigurado na babalik na rin yung Panginoong Kristo at lalabas na yung Antikristo. Kaya mga kapatid, sa mga bali-balita na naririnig natin patungkol po sa pagpapatayo ng Third Temple, maghanda na po tayo kasi nga malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo.